Minamahal tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Itaas po natin ating mga kamay. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, let us pray. Dakila't mapagpala mo naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat, Panginoon, na kami pinagkatipon at binuklod sa lugar na ito upang sama-samang magbigay papuri, magpasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Aming dalangin na iyong patnubay, aming dalangin na iyong gabay sa aming pakinig ng iyong mga banal na salita. Buksan mo ng aming puso, ang aming pangunawa, mahal na Panginoon. Maging amang lingkod, tunay sa ganang akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Anoint the words, O God. Put thy words in my mouth, leading prayer for beloved notable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin ginagapo, sinasaway lahat ng demonyong pag-aalinlangan hadlang sa aming pakinig. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal sa mga oras nito. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved, honorable evangelist Wildy Estrada Almeida, the intended prophet of our loving God, our beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, sa kanilang buong pamilya. Mga minamahal, patuloy po nating dalangin ang gabay, patnubay at paglalangis ng ating mahal na Panginoon sa buong angkan ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang pinagkatiwalaan ng Panginoon upang mamahala sa buong iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din naman po mga minamahal, pleasant afternoon po sa lahat po ng ating webcast viewers around the globe, sa mga kapatiran po nating patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Dako ng Zamboanga, sa mga kapatiran po natin in abroad, mga minamahal sa ibayong dagat, sa lahat ng sulok ng mundo, sa buong daigdig, mga minamahal narating ng ating banal na programa, ang biyaya, ang pagpapala, kagalakan, kapayapaan, na bunga ng ating paglilingkod ay maging sagana at maging mayaman sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pleasant morning din po, mga minamahal, or afternoon sa aking beloved co-workers, beloved co-preachers, sa lahat po ng ating mga beloved musician, sa lahat ng ating beloved choirs, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal. Tunay na kagalakan po namin ang makita kayo, kagalakan po namin ang makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoong Hesus. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon mula po sa inyong mga sariling mga tahanan, sa inyong pagsakay, sa inyong pagtawid, sa inyong pagmamaneho. Kayo po ay payapa at ligtas at nakarating, mga minamahal, sa lugar na ito. Salamat sa biyaya ng Diyos sa buong isang linggo. Amen? Bagamat may mga pagsubok, ngunit sagana pa rin sa pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon si Kristo. At mga minamahal sa ating mga bisita, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Luwalhatiin po, minamahal, ang dakila at banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo na po yung dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At Holy Supper po natin ngayon, mga minamahal. Amen? Napakahalaga na maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos, ito po'y tanda ng pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga pagkukulang. Say amen. Say amen. Marami tayong kahinaan. Minsan ay mapagbigyan natin ng ating kahinaan. Minsan mapagtagumpayan tayo ng pita, mga pita ng ating mga laman. Kaya marami tayong mga pagkakasala. Pagkakasala na kailangan ating idulog sa Panginoon upang tayo makasumpong ng kapatawaran na galing sa Diyos. Amen? Amen. Kaya ang Espiritu ng Panginoon, ang presensya ng Diyos, every time na meron tayong assembly, every time na meron tayong fellowship, every time na meron tayong spiritual gathering katulad nito, napakahalaga na maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit po?
Kapag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, yan ay patunay ng pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Amen? So bago tayo kumain ng tinapay, uminom ng ubas, sa araw ng ating mahal na Panginoon, ay masumpungan muna natin ang kapatawaran. Dahil kung tayo po'y kakain at iinom, makikisalo tayo sa ating banal na hapunan, na hindi natin nasumpungan ang kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon, instead ng pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng kopa, mga minamahal, ay maging pagpapala, ito po mga minamahal ko, ay magiging sumpa. Kaya't napakahalaga na tayo po ay magsumikap. Amen. Pigain ang ating mga puso na maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Handa po natin mga ballpen, natin pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the importance of God's principle. The importance of God's principle. Ang kahalagahan ng prinsipyo ng ating mahal na Panginoon. In other words, paninindigan. Amen? Bilang isang tao, even the ordinary people, they have own principles. Di ba? Kahit po yung mga ordinaryong mga tao, merong prinsipyo, merong paninindigan. Say amen. Hindi po pwedeng mabuhay ka sa mundong ito na wala kang paninindigan, mga minamahal. So kahit po yung ordinaryong mga tao, meron silang prinsipyo. Kahit po yung ordinaryong mga tao, meron po silang paninindigan. Kahit po yung mga magsasaka, meron silang sariling paninindigan. Yung mga mangingisda, mga ordinaryong tao sa ating populasyon, meron silang paninindigan. Maging tayo na narito, mga minamahal, meron tayong sariling paninindigan. Meron tayong sariling prinsipyo. Kagaya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Yung kahalagahan ng prinsipyo ng Diyos. Kahalagahan ng paninindigan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y may sariling paninindigan, but we need to make it sure, mga minamahal, na ang paninindigan mo ay hindi po komplikado sa paninindigan ng Diyos. Kailangan ang prinsipyo mo hindi komplikado sa prinsipyo ng Diyos. Dahil kung ang paninindigan mo, ang paniniwala mo, ang prinsipyo mo ay taliwas, mga minamahal, sa prinsipyo, paniniwala at paninindigan ng ating mahal na Panginoong Hesus, ma-out of blessing tayo. Hindi natin, mga minamahal, matanggap yung blessing na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya, we need to know, as a believer, as a Christian, we need to know God's principle. Kailangan nating saliksikin, kailangan nating siyasatin, kailangan nating alamin ang prinsipyo ng ating mahal na Panginoon. Then, kapag malaman mo na ang paninindigan ng Diyos, malaman mo na ang paniniwala ng Diyos, ang prinsipyo ng ating mahal na Panginoon, kailangan mo itong i-apply sa iyong sarili na dapat ang prinsipyo niya, ang paninindigan niya ay hindi maging kakaiba sa iyong paniniwala, sa iyong paninindigan. Dahil kapag iyong maganap kung ano ang prinsipyo, may pamuhay mo kung anong paninindigan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bubuksan ng Diyos ang dungawan ng langit at ibubuhos niya sa atin, mga minamahal, ang mga pagpapala na inaasam ng ating mga puso. Because God knows the desires of our heart. Mga minamahal, alam ng Panginoon ang desire ng ating mga puso. Hindi man natin ito banggitin, hindi man natin ito sambitin. Alam ng Panginoon yung mga desire ng ating mga puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, God always stand in His principle. God always stand in His principle. Ang Panginoon ay palaging tumatayo sa kanyang prinsipyo. Hindi po ito kayang baliin ni numan. Amen? Hindi po ito kayang baliin ni numan. Hindi po ito kayang baguhin ni numan. Ang prinsipyo ng Panginoon ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Generation went by, God's principles still remain. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming henerasyon na po ang lumipas. Generation went by, but God's principles still remain. Nananatili ang prinsipyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pagbabago, walang kupas. It will never change. Say amen. Hindi po mababago ang prinsipyo
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang prinsipyo ng Diyos, mga minamahal, sapagkat kailangan natin itong ipamuhay. Kailangan natin malaman at kailangan natin maipamuhay ang prinsipyo ng mahal na Panginoon upang tayo po ay palaging maging konektado sa ating dakilang Diyos. Upang palagi nating matanggap ang pabor na galing sa ating mahal na Panginoon. All we want is blessing, especially in spiritual blessing. Ang nais natin ay pagpalain tayo unang-una sa mga spiritual na mga bagay. Say amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yun ang ating target. Yun ang ating pinupunteriya. Amen? Ang unang-unay pagpalain tayo sa mga spiritual na mga bagay. Because mga minamahal, kung atin pong matanggap na po yung pagpapalang spiritual, yung mga material, financial blessing will follow. Susunod na po, mga minamahal ko, yung mga pagpapalang material. Susunod yung pagpapalang pinansyal. Susunod yung pagpapalang pisikal kapag mauna tayong pagpalain, mga minamahal, sa mga spiritual na mga bagay. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito sa Book of Matthew, chapter 6, verse 33, kaya hindi po pakibasa, minamahal sa ating beloved Bible reader, ang talatang ito. Mateo 6, versikulo 33. Amen. Ito po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 6, at ang talata ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Palakpakan na din ang ating mahal na Panginoon. Itong versikulong ito, mga minamahal, ay napaka-common, mga minamahal sa atin, napaka-familiar sa atin ang talatang ito. Madalas natin itong naririnig sa mga beloved preachers natin. Ang iba nga sa atin ay memory verse po natin ang versikulong ito, mga minamahal. Ang sabi ng English version, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Two things na kailangan nating mga minamahal, suriin. Unang-una, mga minamahal, hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang pangalawa, hanapin ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Right after natin na pong masumpungan ang kaharian ng Panginoon, masumpungan ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Ito na po yung sinasabi ko, mauna yung pagpapalang spiritual. Amen? Then, material, financially blessing will follow. All these things shall be added unto you. Sino po ang magdadagdag? Mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niya kung ano ang ating mga kakulangan. Alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Say amen. Sabi ng Bible, hindi pa po binubuka ng ating mga labi. Alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Asam mo ang kagalingan ng iyong karamdaman. Alam po yan ng ating mahal na Panginoon. Asam mo kaligtasan ng iyong ama, ng iyong ina, kaligtasan ng iyong mga kapatid. Alam po yan ng ating mahal na Panginoon. Nababasa ng Diyos ang desire ng ating mga puso. All we need to do, mga minamahal ko, is seek first the kingdom of God and seek also His righteousness. At sabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang problema, mga minamahal, sometimes may mga Kristiyanong nakatutok tayo doon sa all these things shall be added unto you. Doon tayo nakafocus. Doon tayo nakatutok. All these things shall be added unto you. Nakafocus tayo sa pagpapala. Nakafocus tayo sa mga blessing na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakafocus tayo sa mga pagpapalang darating, pangako ng ating mahal na Panginoon. Nakalimutan natin that before we obtain the blessing that God's promised, kailangan nating unahing hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We need to convince the Lord that we are worthy to be blessed. Kumbinsin mo dapat, kagaya po ng ating dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Will D. Almeda, beloved assistant pastor Sterlina C. Almeda, they convinced the Lord that they are worthy to be blessed. Amen? Amen. Hindi po sila mga minamahal tumunganga lang. Hindi po sila naghintay lang, nagpagpapala. Ipinakita nila, mga minamahal, sa kanilang buong kalakasan, mga minamahal, ang pagganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nang walang paglubag, walang pag-aalinlangan, nakita ng Panginoon yung kanilang faithfulness.
Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang dedication. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang katapatan. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagsusumikap. That's why the Lord nakumbinse ang ating mahal na Panginoon. Amen? Say amen. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Start from the very beginning. Halos walang pang-upa ang church. Halos walang pang-upa ng venue ang iglesia. Year 1975 sa Orduha, ayon po sa kanilang kwento, hirap na hirap ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor. At alam po ninyo mga minamahal, halos walang pang-upa ng upuan, halos walang pang-upa ng bahay, halos wala silang makain. Pero ang mahal na pastor, hindi po siya naglikat sa pananalangin, sa mga pagpupuri, pag-aalay ng mga pag-aayuno. Kaya naman ang gawain ng ating mahal na Panginoon, pinagpala ng Diyos. Nakumbinsi ng mahal na pastor ang puso ng mahal na Panginoon. Nakumbinsi ng ating mahal na pastor na siya'y karapat-dapat na pagpalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya po sa atin yan, gusto natin ng blessing. Marami tayong hinihingi, marami tayong dinidesire sa ating mga puso. Pero mga minamahal, we need to convince the Lord that you are worthy to be blessed. Kumbinsin mo ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng mahal na pastor? Nanalangin araw at gabi. Nag-alay ng mahabang pag-aayuno, mahabang mga pagpupuri, walang paglikat sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dumating ang araw na hipo ang puso ng Diyos na kumbinsi ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi mahirap na tayo po'y pagpalain ng Diyos. May imposible ba sa Panginoon? Wala. Kung gusto ng Panginoon, i-bless ka. Kung gusto ng Panginoon, pagpalain ka, madali po yung gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay kumbinsihin ang mahal na Panginoon na tayo po'y karapat-dapat tumanggap ng pagpapala. Ang sabi rito, if you don't put God first, dahil sabi ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. If you don't put God first, our lives are just like a rope that entangled unorderly. Tayo po'y, kapag hindi daw natin unahin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, dahil may programa ang Diyos sa iyo, may programa ang Panginoon sa akin. Bawat isa sa atin may programa ang ating mahal na Panginoon. Programa na hindi mo pwedeng baguhin. Programa na hindi pwedeng programa mo. Dahil minsan, sa katigasan ng ating puso, sa katigasan ng ating ulo, gumagawa tayo ng sarili nating programa. Tayo ang direktor. Amen. Amen. Samantalang, bawat isa sa atin, ilinatag na ng mahal na Panginoon ang programa niya sa iyo. May programa na ang Panginoon para sa iyo, para sa akin. Hindi na po natin ito pwedeng bawasan, hindi na po natin ito pwedeng dagdagan, hindi na po natin ito pwedeng baguhin. Dahil ang programa ng Diyos ay makakabuti para sa iyo at para sa akin. Dahil higit na alam ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa iyo, higit na alam ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa akin. Malakas na palakpak. So may programa na ang ating mahal na Panginoon sa iyo na hindi mo kaya, hindi mo pwedeng baguhin. Kaya lang minsan, kagaya ng sinabi ko kanina, dahil sa katigasan ng ating puso, gumagawa tayo ng sarili nating programa. Just like Jonas. Ang programa ng Panginoon kay Jonas, pumunta ng Nineveh. Mag-preach doon para yung mga tao ng Nineveh, ma-enlighten sila, mabuksan ang kanilang puso, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at tanggapin nilang kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon. Yun ang programa ng Diyos para kay Jonas. Say amen. Pero si Jonas, gumawa siya ng sarili niyang programa. Amen. Sumakay siya ng sasakyan, imbis patungong Nineveh, ang kanyang sinakyan na barko, patungong Tarsis. Amen? The question is, nakarating ba siya ng Tarsis? Ha? Hindi siya nakarating ng Tarsis. Naging successful ba siya sa plano niya? O hindi rin naging successful sa plano niya. Naging matagumpay ba siya sa gusto niya? Hindi rin po, mga minamahal. Kaninong plano pa rin ang nasunod? Plano pa rin ng Diyos. Kaninong programa pa rin ang nasunod? Programa pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, pilit nating isinisiksik ang sarili nating mga plano, taliwas sa plano ng Diyos.
Pilit nating isinisiksik ang ating sariling programa, samantalang ang programa mo ay taliwas sa programa ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi ka napapabuti, hindi tayo pinagpapala, hindi tayo napapabuti mga minamahal. Atras abante ang ating paglilingkod. Say amen. Dahil hindi natin masunod ang programa ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad lamang tayo, once, if we don't, mga minamahal, put God first in our lives, we are just like a rope, mga minamahal, entangled, unorderly. Katulad lamang po tayo ng isang tali ba? Tali, nylon, na nagkakabuhol-buhol. Di ba? Sino po yung nakakita na pong nylon na nagkakabuhol-buhol? Nakita. Di ba? Hindi mo alam kung saan ka magmumula, mga minamahal. Magulo, magiging magulo ang takbo ng buhay mo. Magkakabuhol-buhol ang takbo ng buhay mo. Once, if you don't put God first in your life, kapag programa mo ang sundin mo, kapag plano mo ang sundin mo, magkakabuhol-buhol ang takbo ng buhay mo. Magiging magulo, mga minamahal, ang buhay mo. Hindi mo alam kung paano mo aayusin. Hindi mo alam kung saan ka magmumula para ayusin yung takbo ng buhay mo. Pero alam po ninyo, kapag magulo na ang buhay mo, dahil sa pagsuway mo sa kalooban ng Panginoon, kahit anong gawin mo, hindi mo yan maayos. Not unless na ikaw ay magbalik loob sa Diyos, not unless na ikaw ay magpasakop sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So hindi po tayo magiging successful kahit ano ang gawin natin, kahit anong pagsusumikap natin, mga minamahal, parang wala pa rin. Mga minamahal, meron nga ako narinig ni isang kapatiran, tumawag sa akin, sabi niya, Kuya, mag-worker na lang ako, babalik ako mag-worker. Dahil dati siyang worker, iniwanan ng pagpapagamit, lumabas bilang manggagawa. Amen? Sabi niya, Kuya, alam mo, halos lahat ng agency dito na nagpapautang ng motor, nautangan ko na. Pero hindi ako makapagtapos-tapos sa pagbayad. Rinirimata, kinukuha ng ahensya ng motor, yung kanyang hinuhulugan ng motor. Hindi siya halos makahulog. Amen? Sabi niya, Kuya, kahit anong pagsusumikap ko, walang-wala talaga, walang nangyayari sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, iisa lang ang layunin ng Panginoon. Bumalik ka sa loob. Pagamit ka uli. Ngayon, kahabagan ng mahal na Panginoon, bumalik siya sa loob, nagpagamit bilang manggagawa. Sabi ko sa kanya, ang kailangan mo lang gawin, maging kontento ka kung anong ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero isang bagay, ang titiyakin ko sa iyo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. Hindi ka pagkukulangin kailanman ng ating mahal na Panginoon. Sometimes iniisip natin mag-abroad. Iniisip natin pumunta sa ibang dako, maghanap buhay doon dahil hindi sapat ang pera na ating kinikita rito. Pero mga minamahal, kapag unahin mong hanapin ang katwiran, kaharian ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang maghahanda ng lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Isang kapatiran natin nagpaalam sa mahal na pastor. Sabi niya, mahal na pastor, ako ilalabas ng ibang bansa, pinipetisyon ako, isa po siyang adult choir, pinipetisyon ako ng aking mga loved ones. Sabi ng mahal na pastor, sa Italy pa po yun siya mag-abroad. Sabi ng mahal na pastor, kapatid, walang gawain sa Italy, paano ka makakadalo? Paano ka sasamba? Manlalamig ka doon. At that time, wala pa pong live streaming. Manlalamig ka doon. Ang gawin mo, magsumikap ka, magpakainit ka, dahil yung pera na kikitain mo sa Italy, kikitain mo yan dito sa Pilipinas, dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi nauubusan ng mga tao na kanyang gagamitin para pagpalain ka. Pero katigasan ng iyong ulo, hindi siya nag-abroad. Ang ginawa niya, yung kanyang beloved wife, ang pinaalis niya. Ganun pa rin, di po ba? Ganun pa rin. Kumbaga, soma total, ganun pa rin, mga minamahal ko, yung pangyayari. Hindi nga siya nag-abroad, pero yung misis niya ang kanyang pinaalis. Sumuway pa rin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung sinabi ng propeta ng Diyos. Alam po ninyo, nakaalis yung kanyang misis, pero pagdating po doon, mga minamahal, nagkaroon ng problema yung papel. Amen. Doon po siya bumagsak sa mga Arab country hanggang sa nakapag-asawa ng Muslim.
nagkaroon ng 2 anak. Nasira yung kanilang pamilya. Nagkahiwalay silang mag-asawa. Hanggang ngayon, hindi nagkabalikan. So makita mo mga minamahal, sa pagsuway sa kalooban ng mahal na Panginoon, marami ang posibleng mangyari. Posibleng iwanan ka ng Panginoon. Posibleng mapahamak ka bunga ng iyong pagsuway. Kaya napakainam ang pagsunod. Magkakabuhol-buhol ang takbo ng buhay mo. Magkakagulo-gulo ang takbo ng buhay mo if you don't put God first in your life. Kapag hindi mo unahin ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. From the book of Haggai, chapter 1, verse 5, up to verse 6, basahin natin ang talatang ito. Amen. Dito po sa aklat ng Haggai, Kabanata 1, mga talata po ay 5 hanggang 6. Ngayon nga ay ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, pinag-arawan ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. This verse has emphasized that putting God in number 2 or number 3 in our lives is violating God's principle. Kapag ilagay mo ang Panginoon sa number 2, saan ba dapat ang mahal na Panginoon? Sa number 2? Ha? Saan ba dapat natin ilagay ang mahal na Panginoon sa buhay natin? Sa number 3? Number 4? Number 5? Di ba dapat ilagay natin ang Panginoon sa buhay natin sa number 1? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. If you would put God first, mga minamahal, the blessing will follow. This verse emphasizes that putting God in number 2, number 3 in your lives, it is violating God's principle. Once we violate God's principle, our life will end in chaos. Our life will end in misery. Kapag suwayin natin ang paninindigan ng Diyos, ang principle ng Panginoon, ang prinsipyo ng ating dakilang Diyos, gumawa tayo ng sarili nating principle, lumikha tayo ng sarili nating prinsipyo, sarili nating paninindigan at lihas sa paninindigan ng ating mahal na Panginoon, our life will end in chaos. Chaotic life, kumbaga yung buhay natin magiging magulo, minamahal. Sino po yung naka-experience dito na once na tumalikod, nag-backslide, hindi na dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Ano ang inyong naranasan? Napabuti ba ang buhay ninyo? Pinagpala ba kayo ng mahal na Panginoon? May kapayapaan ba? May kagalakan ba? Wala. We know privately na kapag tumalikod ka sa mahal na Panginoon, tiyak na bagay, magiging magulo ang buhay mo. Bakit po, mga minamahal? In serving the Lord faithfully, pag maglingkod ka ng may katapatan ng buong puso sa mahal na Panginoon, it produce happiness, it produce peace. Magkaroon ka ng joy sa puso mo. Kapag tapat kang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit may trials, masaya ka. Kahit may pagsubok, may galak sa puso mo. Kahit ikaw ay dumadanas ng hirap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero payapang-payapa ang iyong kalooban dahil ang Diyos ay sumasayo. Amen? Pero pag talikuran mo ang tawag ng Diyos, talikuran mo ang paggamit ng mahal na Panginoon, iwanan mo ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon, iwanan mo ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ipapalit mo sa happiness na bunga ng paglilingkod? Ano ang i-replace mo sa joy? Ano ang i-replace mo sa peace na bunga ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Wala. Oh. Samantalang yung peace, yung joy, yung happiness, libre. Walang bayad. Galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maglilingkod ka lang, magpupuri ka lang, dadalo ka lang ng dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Susunod ka sa kanyang banal na kalooban. Mamumuhay kang payapa, mamumuhay kang may kagalakan, mamumuhay kang masaya sa iyong puso. Yan ang bunga ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. E at iba tumatalikod. Anong replace nila sa happiness, sa joy, sa peace na bunga ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Bisyo. Akala nila na andun ang kagalakan.
barkada. Akala nila nandoon ang kapayapaan. Mga bagay na kahilayan dito sa ibabaw ng lupa. Akala nila na andoon mga minamahal yung happiness. Pero bigo sila. Anong nangyayari? Dumarating ang araw na realize nila na hindi nila kayang mabuhay na wala ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Mararanasan mo dahil ang inyong bang lingkod, in my own experience, ako'y tumalikod din sa mahal na Panginoon once. Pero alam po ninyo, mga minamahal, hindi masaya ang malayo sa Panginoon. Hindi masaya ang mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung ako'y makapanumbalik, sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko nang talikuran ka. Ayaw ko nang mawalay sa iyo. Panghawakan mo ko hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung Book of Haggai, ito po experience ng people of Israel. They are slaves for almost 75 years by the kingdom of Babylon, ni King Nabucodonosor. Pero itong time na to, si King Darius na po ang hari. Alam ninyo, nag-request sila sa hari, nababalik sila doon sa lupa ng Israel, sapagkat yung kingdom ng Israel, sinira, winasak lahat ng kanilang mga bahay. Even the temple of Jerusalem, mga minamahal ko, ay na-destroy, sinira, wasak ang kanilang bahay, wasak maging ang templo ng Israel. Pinahintulot yun ng ating mahal na Panginoon upang ipamukha sa mga tao ng Israel na hindi siya nalulugod sa kanilang pagtalikod sa ating buhay na Diyos. Dahil sila'y sumamba sa mga bato, kahoy, semento. Imbis na sila'y sumamba sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, pinalitan nila ang Panginoon na kanilang sasambahin. Doon sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagalit ang mahal na Panginoon. Nag-alab ang galit ng ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Hinikayat ng Panginoon yung mga karatig na kaharian, just like Babylonia, para lusubin ang bansa ng Israel at sila'y maalipin ng mahabang taon. Ayaw ng Diyos mangyari yun, pero pinili nila yun eh. Choice nila yun. Gusto nilang mapahamak. Gusto nilang iwanan sila ng mahal na Panginoon. Yung kanilang ginawa, nagbunga mga minamahal ng pagtalikod ng Diyos sa kanila. Napahamak sila. Inalipin sila ng 75 taon. Sila'y naging alipin sa Babylonia. Pinahirapan sila doon. Naging alipin sila doon. Yung nangyari, mga minamahal, sa panahon ng Egypto ay nangyari sa kanilang kapahunan uli. Amen? At alam po ninyo, sila'y nagpaalam sa hari, napahintulutan silang bumalik sa kanilang sariling lupa, sa lupa ng Israel, at sila'y pinahintulutan doon. Amen? Pumunta sila sa Israel. They are countless. Hindi sila mabilang. Ngunit nung sila'y bumalik, binilang ang dami ng tao. Umabot na lang po ng 5,000 yung nakabalik doon sa sarili nilang lupa ng Israel. At sabi ng mahal na Panginoon, sige, gawin ninyo kung anong nararapat. Itayo ninyo ang inyong mga bahay at itayo ninyo ang templo. Alam po ninyo, pinahintulutan sila ng mahal na Panginoon. Ngunit, ang Diyos ay nagdamdam sa kanila. Amen. Dapat sana, ang priority nila, yung source of blessing. Sino ang source of blessing? Ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Yung temple, nagre-represent po yan, mga minamahal sa Diyos. Amen? Yung temple, nagre-represent po yan ng Diyos. Kapag alagaan mo, ingatan mo, protection mo ang templo, katulad na pinapahalagan mo ang Diyos na siyang nananahan sa templo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang naging problema ng bansa ng Israel, pagbalik nila sa lupa ng Israel, ang inuna nilang ayusin yung kanilang mga bahay. Amen? Inayos nila ang kanilang mga bahay. Pinaganda nila ang kanilang mga bahay. Linagyan nila ng mga kesame ang kanilang mga bahay. Ngunit iniwanan nilang wasak ang templo ng Diyos. Tradisyon ng Israel, kapag gumawa ka ng bahay, kailangan yung bintana at saka pintuan nakaharap sa templo. Amen. Tuwing umaga, pagbukas nila ng bintana, pagbukas nila ng pinto, makita nila ang templo, mga minamahal ng Israel. Pero alam po ninyo, mga minamahal, tuwing umaga, pagbukas nila ng bintana, ng pinto, nakikita nilang wasak ang templo ng ating mahal na Panginoon, pero hinayaan nilang wasak
ang templo ng Diyos. Nagalit ang mahal na Panginoon dahil hindi nalugod ang Diyos sa kanilang ginagawa dahil ang priority nila ang kanilang sarili. Ang priority nila yung kanilang mga minamahal bahay. Ang priority nila yung pagpapaganda ng kanilang sariling tahanan. Nakalimutan nila ang templo ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kinalimutan nila ang templo ng Diyos, kahilintulad yan na kanilang nakalimutan ang mahal na Panginoon. O ano sabi ng Biblia? Basahin natin mga minamahal. Haggai chapter 1, verse 5 up to verse 6. Ngayon ngay, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunatain ninyo ang inyong mga lakad. Consider thy ways. Alamin ninyo ang inyong mga lakad. Each and every one of us. Alamin natin ang ating ginagawa. Alamin natin ang ating pamumuhay. Alamin natin ang ating mga lakad. Kung ang lakad mo ba, kapatid, ay nagiging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan mong alamin na kung ang ginagawa mo ba ay nagiging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen. Consider your ways. In verse 6, ano pong sabi ng Biblia? Kayo'y nangagasik ng marami at nagsiani ng kukunti. Nagtanim sila ng marami, pero pagdating ng araw ng harvest, konti lang yung kanilang inani. Bakit? Hindi sila blines ng mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Hindi blines ng Diyos yung kanilang mga tanim dahil ang nagbibigay bunga ng tanim, hindi ang insecticide. Yung good harvest, hindi nang gagaling yan sa abono. Yung good harvest, hindi yan nang gagaling sa insecticide na ating ginagamit. Yung good harvest na ating tinatanggap, hindi po yan nanggagaling, mga minamahal, sa kalidad ng ating pagtanim. Kahit mag-seminar ka pa ng mag-seminar, mga regarding sa farming, kung hindi mo maunang luwalhatiin ng Panginoon, hindi ka harvest ng good harvest. Hindi ka ani ng mabuting ani. Kagaya ng nangyari sa kanila, ang dami ng kanilang itinanim, ngunit konti lang ang kanilang inani dahil hindi nalugod ang Diyos sa kanila. Say amen. Ang sabi rito, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo nagsiinom, ngunit hindi kayo nagpatirang uhaw. Uminom, pero uhaw pa rin. Sila'y nagdamit, ngunit walang init. Ang iyong kumikita ng mga kaarawan ay kumikita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. So, makita mo, mga minamahal, yung bersikulo, nagpapatunay na kahit anong gawin mong pagsusumikap, amen, bisan unsaon nimo ang paningkamot, once ka dili nimo malipay ang Ginoo, ang imong paningkamot mahimong kakawangan. Mahimong kakawangan, maging walang pakinabang ang iyong pagsusumikap kapag hindi mo mauna na malawalhati, mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magtataka ka, hindi ka pa rin masaya. Magtataka ka, hindi ka revive. Magtataka ka, hindi mo nararamdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ating pagsuway, tayo mismo ang unting-unting lumalayo sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Sabi nito, kumikita, mga minamahal, sa buong araw, ngunit ang kanilang kita, mga minamahal, ilinalagay lang sa isang bulsang butas. So walang pakinabang. Say amen. Kaya, mga minamahal, it ends in chaos, it ends in misery once na tayo po ay sumuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Serving the Lord is non-negotiable. Amen? Dili ta pwede makipagtawaran. Kanang sama-sama palit ka og isda. Imbis ang kilo 120, imong tawaran 100 na lang. Mayingon ang tindera, ayaw kay dako nga akong puhunan diri, malugi ko. Tawad na pud ka. 80 na lang hanggang sa kalahati ng iyong tawad. Serving the Lord is non-negotiable. Hindi po pwede natin gawin yan sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung blessing na binigay niya sa iyo, yung kaligtasan na binigay niya sa iyo, yung pagbabago ng buhay mo, yung kagalingan ng karamdaman mo, yung kalutasan ng problema mo, hindi yan negotiable galing sa ating mahal na Panginoon. Yan po, mga minamalay, package deal na ibinigay, ng package po yan, na ibinigay sa iyo ng ating mahal na special delivery, yung blessing na tinanggap mo galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya, serving the Lord is non-negotiable. Hindi po natin pwedeng sabihin sa mahal na Panginoon, Lord, yung Sunday ko sa iyo. Minsan may mga ganyang Kristiyano, Lord, pag Sunday, sa iyo talagang Sunday ko, Lord. Amen? Pag Sunday, mahal na Panginoon, hindi talaga ako absent kasi ang Sunday sa iyo.
Sabi ng Biblia, sabi ng salita mo, Panginoon, amin ang 6 na araw, ngunit ang 7 araw ay yung pag-aari. So sabi niya, Panginoon, pag Sunday, talagang dadalo ako sa gawain mo. Wag lang, Lord, may family reunion. Wag lang, Lord, may family day. Say amen. Sunday, Lord, dadalo ako sa iyo. Pero wag lang, Lord, kapag merong malaking business deal, absent talaga ako niyan, Lord. Say amen. Say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, sometimes, mga minamahal, we displease God. Bakit? Yung ibinibigay sa Kanya, natin sa Kanya, mga tira-tira na lang. Ayaw ng Diyos na magbibigay sa Kanya ng tira-tira. Ang gusto ng mahal na Panginoon, magbigay ka sa Kanya ng the best. Amen. Tingnan po natin mga minamahal, naghandog si Esau, or rather si Abel, at naghandog si Cain. They are both offered in God's altar. Parehas po silang nagbigay ng handog sa altar ng Panginoon. Pero bakit hindi liningap ng Panginoon ang handog ni Abel samantala, o ang handog ni Cain samantala, ang handog ni Abel ay tinanggap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Liningap ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit po mga minamahal, naghandog si Abel, hindi po tira-tira. Amen? Ang hinandog ni Abel, the best para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil the best ang kanyang ibinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon ng the best din na pagpapala. Si Cain, siguro ang handog ni Cain, tira-tira na lang. Amen. Kaya hindi nalugod ang ating mahal na Panginoon. Ganon minsan ang ating ibinibigay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tira-tira na lang, tira-tirang oras, tira-tirang lakas ang ating ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Kaya sometimes, nadi-displease ang mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, once na tayo po'y magbigay sa Kanya, ibigay natin yung the best. Kaya makita mo sa Book of Malakay, sa aklat ng Malakiyas, Kabanata 1, mga minamahal, yung mga priest na displease ang mahal na Panginoon sa kanila. Bakit po, mga minamahal, ang kanilang hinandog sa Panginoon ay contemptible offering. Handog na may kapintasan, handog na hindi ka aya-aya, handog na hindi ka tanggap-tanggap. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mas mainam pa na isara ninyo ang pintuan ng inyong mga tabernakulo at huwag na kayong maghandog ng mga haing susunugin sapagkat ang samyo ng inyong mga handog ay mabaho sa aking pangamoy. Amen. Mabaho sa pangamoy ng Panginoon ang mga handog ng mga pari. Bakit, mga minamahal? Ang hinandog nila, mga pilay, mga bulag, mga minamahal, ang kanilang inoffer sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, bakit bulag ang ibinigay ninyo sa akin? Bakit pilay ang ibinigay ninyo sa akin? Meron naman kayong matatabang tupa. Meron naman kayong matatabang baka. Meron naman kayong matatabang hain na dapat ihandog sa akin. Bakit bulag ang inyong ibinigay? Bakit pilay ang inyong ibinigay? So nainsulto ang mahal na Panginoon. Nasaktan ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mas mainam pa. Mas mainam pa. Isara ninyo ang pintuan ng inyong tabernakulo. Huwag na kayong maghandog ng hain na susunugin sapagkat ang amoy ng inyong mga handog masangsang, mabaho sa aking pangamoy. Ganun pala yon mga minamahal. Kapag maghandog pala tayo ng tira-tira lang, amen? Yung sasamba tayo kung hindi tayo busy. Merong ganong Kristiyano. Dadalo kapag hindi busy. Sasamba kapag hindi busy. Pero kapag busy, hindi dadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Parang kalintulad tayo ng mga pariseo, ng mga pari sa Book of Malakay na ang kanilang ibinigay sa ating mahal na Panginoon ay handog na mayroong kapintasan. Hindi nalugod, hindi naluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay nagbibigay, minsan ang ating binibigay o nagbibigay tayo dahil maraming pagpapala, mga minamahal. Huwag na tayong maghintay ng maraming blessing bago tayo magbigay. Kahit hindi gaanong malaki, magbigay tayo dahil ang pagbibigay ay susi ng pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Serving the Lord are not negotiable, non-negotiable. Basahin po natin ang last na talata, Lucas 9:57-62. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, 57 to 62. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 9, at
At ang talata ay 57 hanggang 62. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y nagsabi, "Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ako ang aking ama." Datapwat sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." At ang iba na may nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko." Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, minsan hirap tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil marami tayong dahilan, marami tayong pero. Kagaya ng isang taong ito, lumapit siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, "Lord, I will follow you." Susunod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Basahin natin ang talatang ito, 57 hanggang 62 ng aklat ng Lucas, ang kabanatay 9. At paglakad nila sa daan, may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon." Gusto niyang maglingkod, gusto niyang sumunod sa ating mahal na Panginoon. Ano ang sagot ng ating dakilang Diyos? Sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sura." Itong sura, mga minamahal, rabbit po ito. Kuneho. At ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo, ni unan. Wala ang ating mahal na Panginoon. Ganon yung hirap na dinaranas sa pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po niyo, dumating po yung time na hinahanapan po sila ng buwis. Pero wala po silang maibigay. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Inutusan si Apostol Pedro na mamingwit mga minamo doon sa lawa, at si Pedro ay sumunod. Sa kanyang pagpamingwit, siya po'y nakahuli ng isda. Nung kanyang binuksan mga minamal ang tiyan ng isda, siya po'y nakakuha doon ng baryang denaryo, at yun ang kanilang ibinayad sa buwis. So sabi ng Panginoon, may taong gustong sumunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi rin siya nagsabi na oo. Hindi rin siya nagsabi na hindi. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mabuti pa ang mga kuneho. Mabuti pa ang mga kuneho may lungga na tinataguan. Mabuti pa ang mga ibon ay may pugad. Ngunit ang anak ng tao, ni mahiligan ng kanyang ulo ay wala. Ibig sabihin, ni unan, wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Tapat siya'y nagsabi, "Panginoon, susunod ako sa iyo, pero tulutan mo munang ako'y makauwi at makipaglibing sa aking ama." Datapat sinabi sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So, serving the Lord is non-negotiable. Ayon ng Panginoon, nakipag-negotiate po yung tao na yun. Gusto niyang sumunod, gusto niyang lumakad sa kalooban ng Panginoon, pero sabi niya, "Panginoon, pahintulutan mo muna akong umuwi. Magpaalam sa aking magulang, sapagkat ang aking ama ay patay." Sabi ng mahal na Panginoon, "Let the dead bury the dead." Hayaan mong patay, makipaglibing sa kanilang patay. In verse 61, at ang iba naman yung nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapat pabayaan mo muna akong magpaalam sa mga kasangbahay ko." Datapat sinabi sa kanya ni Jesus, sabi ng Panginoon, walang taong paghawak ng araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Totoo po yan, mga minamahal. Kapag humawak tayo ng araro at tayo po ay lingon ng lingon, hindi po tayo makakadiretso sa pag-araro. No, ako po'y maliit pa, nakatira ako sa Dulag. Na-experience ko po yung pag-araro dahil yung tatay ko marunong mag-araro. Tinuruan po kami ng aking beloved kapatid, beloved Kuya Richard, Ope Richard. Siya po ay college, ako nasa high school. Tinuruan kaming mag-araro. Sabi ng tatay, ang technique sa pag-araro, huwag kang titingin sa araro. Tumingin ka doon sa unahan.
Amen? Dahil kapag lumingon ka ng lumingon, hindi ka makakadiretso sa pag-aral, magugulat ka na lang. Yung araro papunta na, mga minamahal, sa kaliwa, papunta na sa kanan. Ganon din ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nakafocus tayo palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. May problema, tutok sa Diyos. May karamdaman, focus sa mahal na Panginoon. May kahirapan, may katitisuran, tutok palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang tututok sa pagsubok, huwag titingin sa problema, huwag titingin sa kahirapan, dahil tiyak na bagay, mga minamahal, hindi ka makapagpapatuloy sa pag-aararo. Yun ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na gumanap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Just like our beloved honorable pastor, mga minamahal, sa buhay ng ating kagalang-galang na pastor, iniwan ang lahat. Inunang hanapin ang kaharian, katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, sabi ng ating beloved pastor, hindi niya na inisip paano ang kanyang pamilya. Hindi niya na inisip paano ang kanyang mga anak, pag-aaral ng kanyang mga anak. Amen? Basta ang inisip niya, makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. At yung ibang bagay, Diyos ang maghahanda. Hindi niya na inisip paano yung pagkain nila dahil ang ating mahal na pastor ay isang abogado. Iniwan yung kanyang pagiging abogado, yung kanyang pagiging attorney. Ang mahal na administrator sa kanilang lupain, malawak na minahan, malawak na fish pan, malawak na jogan ang kanyang pinamamahalaan. Malaking pera ang kanilang kinikita linggo-linggo, buwan-buwan. Pero nung tinawag siya ng Diyos, bilang pastor, mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi po siya nag-alinlangan na iwanan ang lahat ng yun, sapagkat naunawaan niya na we cannot serve God and Mammon. We cannot serve and to master. Kung gusto mong magpagamit sa Panginoon, ipagamit mo ng buo ang iyong buhay. Iniwanan ng mahal na pastor ang lahat. Amen? Pumunta ng Manila. Hindi humingi ng tulong sa kanyang mga loved ones dahil alam niya ang mahal na Panginoon maghahanda ng kanilang pangangailangan. Nagtiis ang mahal na pastor. Ibinigay ang kanilang buhay ng walang pag-alinlangan. Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala ang mahal na Panginoon. Tayo na po ang naging bunga ng ministeryong ito. Tayo na po naging bunga ng pagluhod ng ating kagalang-galang na pastor. Kung ating mahal na pastor hindi naging dedicated sa paglilingkod, kung ating mahal na pastor hindi sinuko ang kanyang buhay ng buo, nang walang pag-alinlangan sa ating mahal na Panginoon, walang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal ngayon, walang mga laksa-laksang mga himala na araw-araw, mga minamahal, ating pinag-uusapan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dahil sa pagtitiis, katapatan ng ating mahal na pastor, narito na po tayo ngayon, galak na galak ang ating mga puso, na ating nakilala ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, dahil may mga taong nag-alay ng kanilang buhay. Sa mga oras na ito, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin natin ang ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, minamahal. We need to know God's principle. Yung prinsipyo at paninindigan ng mahal na Panginoon ay dapat maging paninindigan din natin. Yung prinsipyo ng Diyos ay dapat maging prinsipyo din natin. Dahil yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, minamahal, sa mga oras na ito. Habang ating binubulay-bulay ang kabutihan ng Panginoon, habang ating binubulay-bulay ang kamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, na bago tayo kumain ng tinapay na ito, tuminom ng kopang ito, bigyain natin ang ating mga puso, minamahal, nating maluwalat at madama ang presensya ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Maglilingkod kami sa iyo.
Habang kami may buhay, Panginoon, maglilingkod kami. Habang kami may lakas, maglilingkod kami. Habang kami may hininga, maglilingkod kami sa iyo. Tayo po yung mawid sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Tayo po'y sabay-sabay ng mawid. Luwalatiin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay tayong umawit. Walay sama kanimo. Walay sama kanimo, Ginoo. Walay sama kanimo. May ginhawa sa sabil ko, himayaon ka ang pagkalingan ka sa kasing-kasing ko. Himayaon ka ang pagkalingan ko. At may kinabuhi at may soul. Yes, Lord. At may hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo na po'y dadako sa ating banal na hapunan.
Sabi ng Biblia, kainin ninyo at inumin ang sarong ito sa pag-aalala ninyo sa akin. So ito'y ating ginagawa para mapaalalahanan tayo na merong Diyos na totoong umiibig sa atin. Merong Diyos, iniwanan ng langit, bumaba sa lupa. Nag-anyo sa katauhan ng ating mahal na Panginoon. Naghirap at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ipadama ang kanyang pag-ibig, upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At sabi ng Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, sino mang uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at bago siya uminom. Kung tayo po ay makikisalo sa banal na hapunan ito, sa hapong ito, siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isip. Pigain natin ang ating puso sa pagsisisi upang tayo po'y kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y sama-samang manalangin, magsisi, minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng ating mga kahinaan, sa lahat ng ating pagkakasala. Sabi ng Biblia, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all filthiness. Ang Panginoon ay mapagpatawad kapag tayo po'y humingi ng kapatawaran sa Kanya. Patatawarin tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sinsirong lumapit, sinsirong manalangin, taos pusong dumulog sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa mga oras nito, kami po'y narito sa iyong banal na harapan, dumudulog, nagsusumamo, na kami iyong kaawaan at kahabagan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakasala. Pakalinisin mo ang aming isip, ang aming puso. Make us worthy, there is Lord. Make us holy, make us pure. Alisin mo ang galit, ang puot, anumang paghinanakit sa aming mga puso. Kami pakalinisin mo. Gawin mo kami kaya. Gawin mo kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, upang sa aming pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng sarong ito ay maging pagpapala po para sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay na ito. Ang tinapay na ito na hawak sa ating mga kamay, ito'y simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Katawan na naghirap, katawan na nagdusa, katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, katawan na napako sa krus. Dapat sana tayo ang napako, dapat sana tayong nagdusa dahil tayo ang nagkasala. Ngunit inako ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan upang ipahayag ang kanyang pag-ibig na dalisay. Sabi ng Biblia sa versikulo 23, aklat ng unang Korinto, mga minamahal, kapitulo 11, ang sabi ng Biblia, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y pinagkanulo, siya'y lumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay, at ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan po natin ang sarong ito. Ang sarong ito ay simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Dugo na tumigis. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng ating kasalanan kung ang ating mahal na Panginoon na hindi nagpadanak, hindi nagpatigis ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo.
Sabi ng Biblia sa versikulo 25, at gayon din naman hinawakan ng Panginoong sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-alala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang mahal ng Panginoon sa kanyang biyaya. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Thank you so much, Lord Jesus, for thy loving kindness. Thank you, Lord, for thy tender mercy. We worship thy name. We worship thy name, Lord Jesus. We glorify thy name, O God. We exalt thy name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong kahabagan. Salamat sa pagliligtas. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagpili. Salamat sa pag-ibig, sa pag-iingat mo sa amin. Kapuri-puri ang iyong magawa. Hallelujah! Sabay-sabay tayong umawit. Salamat pala, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Glory. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan. Minsan na pa, minamahal, ay sama-samang manalangin para sa ating mga pangangailangan, para sa ating mga prayer request, spoken request. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Panginoon, ikaw ang higit na nakabatid, hallelujah, ng mga asam, minimithi ng aming mga puso, anumang desire ng aming mga damdamin ay yung nababatid, mahal na Panginoon. Aming panalangin ay pagkaloob mo ito, mahal na Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban, anumang aming inasam, ipahintulot mo namin itong matanggap, lalo tigit sa mga spiritual na mga pagpapala, sa mga material na pagpapala, lalo tigit sa lahat, ipagkaloob mo sa amin ang kalakasan, kasiglahan, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, upang sa araw ng iyong banal na pagdating, ay masumpungan mo kaming kaaya-aya sa iyong banal na paningin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na po na sa point of contact. Mga minamahal, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may mga karamdaman. Mga minamahal sa ating pong mga live webcast viewers, inyo pong ilagay ang inyong kaliwang kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumuwi po kayo sa aking panalangin. Tayo po'y manalangin sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, mahal na Panginoong Hesus. Kami po'y dumudulog, kami nagsusumamo, mahal na Panginoon, kami yung kahabagan, kaawaan. Sa ganang amin, wala po kaming magagawa. Kailangan namin ng iyong kapangyarihan, kailangan namin ng iyong gabay. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan
pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now. Demons of problem be solved. Sickness be healed. Infirmities cast out. Cast out. Karamdaman, panghihina, panlupaypay. Mga panlalamig, pag-alinlangan. Demonyong kahirapan, kawalan. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes. In the mighty name of Jesus, be healed, sickness be healed. Problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, lawalatiin ang dakilat mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love to the dearest Papa Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. And I love you, dearest Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo po lamang. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal sa mga oras na ito. At para po sa ating special love offering, mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay muli para sa ating special love offering. At yung ating special love offering ay ating pong linilikom, lalong-lalo po sa mga pagkakataong ito by next week. Loobin ng ating dakilang Diyos, makapagbigay na naman po tayo, mga minamahal ko, sa ating mga kapatid na bilanggo sa dako ng San Ramon. Kindly po sa ating paki-plus po natin sa ating projector. Last week, twice na po tayong nagbigay ng sabon, shampoo, at saka mga minamahal ko ng toothpaste. Ilan po sa kanilang mga personal hygiene. Mga minamahal ay nakatulong na po tayo doon. Tuwang-tuwa po yung mga kapatid nating bilanggo sa dako ng San Ramon Penal Prison Farm. Mga minamahal. At yung kanina, nakita po, pakibalik po yung kanina. Mga minamahal, yung mga preso po natin, mga kapatid po nating bilanggo, mga minamahal, marami na po sila kahabagan ng ating dakilang Diyos. Yan po yung mga preso nating mga kapatid. Almost, mga minamahal, 100. Higit sa 100 yung ating binabible studyhan doon sa loob ng bilangguan. At sila po tuwang-tuwa nung naabutan po natin ng sabon, naabutan po natin ng shampoo, ng toothpaste, kagaya ng Milo, ng Energy, mga minamahal. At alam po ninyo, malaking patotoo po. Dahil sabi ng superintendent doon, nung nakausap namin, before, mga minamahal, tayo nag-start ng ating Bible study, almost 6 months na po, nag-start tayo ng Bible study doon. Ang sabi ng superintendent, before, wala pang Bible study natin, maraming preso ang nagkukumit ng suicide. Naglalaslas ng pulso. Yung kutsara, pinipitpit nila, tapos hinahasa nila. Pag matalim na, naglalaslas ng pulso. Yung iba naman, nagbibigti, kumot ang ginagamit. Masyado silang frustrated sa loob. Mga minamahal sa araw-araw na problema. Hindi biro yung buhay nila doon. Kaya luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Nung dumating ang Bible study ng Jesus Miracle Crusade, sabi ng superintendent, mga minamahal, mula noon ni isa, wala na pong nag-commit ng suicide, mga minamahal. Nagpaalam po ako doon sa superintendent kung pwede tayong magdaos ng crusade sa loob ng bilangguan. Pwede daw po, pero puro lalaki lang ang kailangan pumasok sa loob. Hindi pwede yung sister. Loobin ng mahal na Panginoon, ipahintulot ng Diyos, makapagdaos tayo ng krusada, mga minamahal, sa loob ng kulungan, alang-alang sa kapakanan ng ating mga kapatid na bilanggo. At alam po ninyo, hinihintay lamang po namin yung approval ng superintendent doon. Meron po tayong 21, more or less, natatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kwento ko po kay Ate Pasit, Kuya Nilo, tuwang-tuwa po sila, mga minamahal, sa progress ng ating Bible study sa loob ng kulungan. Kaya patuloy tayong tumulong. Mga minamahal, magbigay tayo sa ating special love offering by next week. Mga minamahal, tutulong ulit tayo sa kanila. Kahit lang sa maliit na bagay, maiparamdam natin yung ating pakikiramay sa kanilang sitwasyon na may mga tao pa, mga minamahal, na nagmamahal sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa ating special love offering kay Lee, beloved brother Aljo Del Dugos, beloved brother Aljo. Tayo po'y manalangin para sa ating special love offering. Tayo na pong manalangin, mga minamahal. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po narito pang magkaloob ng aming special love offering. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na patuloy kang humipo sa kanilang mga puso pang sila'y patuloy na magkaloob. Ibalik mo ng makalibong beses sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. God bless you po
sa mga kapatid po nating nagbibigay. At para sa ating mga additional announcement, mga minamahal, mamaya mayroon po tayong vigil sa dako ng mga minamahal La Hermosa dito sa may bandang Buwalan. Mga minamahal, last vigil po ng ating beloved nanay Munita Alteso. Sino po yung nakakilala sa kanya? Dati po siyang adult choir. Last lamay po, minamahal ko. Mamaya, bukas po ang libing. Mga minamahal, Lunes, ang start po ng ating Bible study sa dako ng La Hermosa Funeral Homes, mga minamahal, ay alas 6 ng hapon. Kaya kung gusto po ninyong mag-attend, punta na lamang po kayo doon. Lobi ng ating mahal na Panginoon, ilan sa mga manggagawa, kami pupunta roon para mag-conduct ng ating Bible study. Ulitin ko po, La Hermosa Funeral Homes, dito po sa dako ng Buwalan, alas 6 ng hapon ang simula ng ating Bible study. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa ating beloved brother Proceso Alabata, yung libing po, mga minamahal, ay Thursday po. Kaya lang medyo malayo, nasa Kuruan po yung sementeryo na kanilang paglilibingan. Kaya kung gusto rin po ninyong maghatid sa ating kapatid para sa kanyang huling hantungan, ay pwede po, mga minamahal. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Yung ating Imelda Church Anniversary this coming September 16, 2025, yung Malayal Church Anniversary po natin ay sa September 23, 2025. Patuloy lamang po tayong magsama-sama sa pananalangin upang taglayin po natin ng kalakasan sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Tayo na lamang po ay tumayo. Mga minamahal, ay isingit ko po yung ating kanal. Meron na po tayong 10 semento, mga minamahal na nandyan. Prepare po natin para sa ating kanal. Lobi ng ating mahal na Panginoon. Within this week ay makapagsimula po tayo uli sa pagtatrabaho. Tayo po natin tumayo, minamahal. At tayo po'y dumako na po sa ating closing prayer. Aking binibigay ang buong pagkakataon, beloved Kuya Ricardo Warong, para sa pananalangin sa ating mahal na Panginoong Isus. Salamat Diyos. Diyos nang may likha ng mga pinakamamahal na Pinas. Maraming salamat sa matagumpay namin panambahan sa araw nito. Mula pa kanina hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat. Lahat ng bahagi mula pa NC, joyful song, solemn song sa mga pagbibigay ng kasapong bahagi at mga handog at mga testimony. Sigit sa lahat ang ebanghelyo ng kaligtasan aming napakinggan dala ng aming mga ngaral. Kaya maraming salamat sa iyong banal na presensya. Pinadala mo sa bawat isa sa amin. At sa aming pangsamantalang paghiwalay, ingatan mo kami, hallelujah, sa mga sasakyan. Ihatid mo kami ng luhati sa aming kanya-kanyang matahanan. At sa araw ng hallelujah, Miyerkules, balik mo rin kami sa lugar na ito. Pangmuli kami sa bahay sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo namin Panginoon. Praise God. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Tayo pong lahat ay magkamayan. We are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. Sa magpapalehans, come forward na lamang po sa magpapakonsil sa ating preachers area. Magdahan-dahan po tayo sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho upang ligtas tayong makarating sa ating mga kanya-kanyang tahanan. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.